Dili siya mukuyog kay bago siyang banlaw siyang buo. Solo ko, solo. Solo ta guys. Solo ta karon, wala ta ka walking gini ang buntag. So mag-walking ta karon. Dapat gini ang buntag unta para empty stomach, pero sige ra kay wala ta ka mataog sa yugyod. Yung simba ta mga 8:30. So bawi ta karon sa hapon. Last time ta nga nag-walking 11.87 kilometers. Siguro to akong na cover. Hapit dito siya mga 12 kilometers. So karon atong sulayan nga maka 12 kilometers ta. So we started at 4:15 PM. Kasi mga 6 kapit na makumanan eh. Okay, last time ato 2 hours and 10 minutes. Nga nakuman nato 11.87 kilometers. So kung 4:15 ta nag-start, din nga ato gyapon nga oras ta mahuman. So ala, itong tabuksa kay lisod. So base mga 6:30 or almost 6:30 ta makauli og pangalanas. Nainirata normal walk na rin siya guys. Normal walk para siya. Ang speed na to is na normal ra gid kay wala man ko gadalagan, wala gad siya steady pace ra. Based on my research and mga nakakita na ako nga mga videos online, actually ang pinaka best time for walking is in the morning on an empty stomach, meaning before ka mo breakfast, no, kana wala pa sulod imo nga tiyan ba, mag-walk ka in the morning kay akuhaan og energy sa imo ang alawas ana is ang imo ang visceral fat, meaning kato mga stored fats nga especially ang mga nasa tiyan mo ikuhaan og silbi fuel, no, sa lawas para maka-function or makalakaw. Ang difference mo god if mag-jogging ka is ang jogging, ang kuhaan og energy sa lawas is katong mga gikan sa food nga recent nimo nga kaon or your recent intake. Say for instance, if kaon kag burger, pag jog nimo, ang una nga kuhaan og energy ana sa lawas is katong imong gikaon nga burger. Whereas if you do walking, no, ang kuhaan nga energy as I mentioned is katong mga stored fats. Kay based on what I have researched, mga videos online coming from other researchers and doctors, mga fitness enthusiasts nga nasa fitness nga field, ang ilang gingon is atong lawas na isilbi duha ka tangke. Ang usa ka tangke is para sa mga strenuous activities, fuel sa ato kung if we engage into running, jogging for instance, or kanang mga kinahanglan og paspas nga movements, no, active gyud ba, or sports, we do sports nga active gyud. So ang kuhaan ng energy is katong usa ka tangke nga para sa mga strenuous activities. Whereas if you do steady exercises like walking, no, ang kuhaan or mo signal ang brain nga makuha og energy sa another nga tank, sa pikas nga tangke. Dili tong para sa strenuous activity, but sa pikas nga tangke wherein ang kuhaan nila nga energy or ang kuhaan nga energy sa lawas is katong gikan sa stored fats. So mao na ingon sila nga when it comes to building your cardio, no, pag tinahan ka og mahanginan ka, you go or you engage in jogging, okay, and other strenuous activities. But if you want to burn fat, especially in your stomach, the best exercise would be walking. That's according sa mga research. But syempre, consistency is the key para
makita ni mga results, you need to be consistent. That's why people target 10,000 steps a day. But 10,000 steps a day is very difficult, especially if you're working in an office or you're doing a desk job, no? Anang opisina ka, di tayo kakalakaw, no? Unlike those people working the field. So ang target nga 10,000 steps a day is lisod gid siya. That's why during day off, no, if possible makuha nimo ang 10,000 steps during day offs, like 2 days in a week, 2 to 3 days in a week, it's really helpful. Pero if bisag di mo makuha ang 10,000 steps a day, sumayin na lang na during your break, no, lunch break, or say for instance na yung mga higayon ng paggawas ka sa office para mulakaw-lakaw gamay, maka-stretch, exercise, grab the opportunity nga makalakaw-lakaw gyud. Let's say kung naka sa school, no, you take the stairs, right, or going to other classrooms, for instance classroom to your office, no, lakaw-lakaw gyud as much as possible. Di dapat ika magstay stagnant sa imo ang computer. Ana siya kay as mentioned, lisod jud ma-achieve ang 10,000 steps a day. Ang ako gani, no, during day off, weekends, if maglakaw ko bitaw ang 10,000 steps, abuton na og mga 1 hour and 45 minutes na straight nga lakaw. Kay last time to, ang ako ang paglakaw is as mentioned 11.87 kilometers, 2 hours and about 10 minutes. That's 14,600 steps. So dugay-dugay gyud, no, before ma-achieve or before ka mulapas og 10,000 steps. It's 5:13 p.m. So almost 1 hour na atong lakaw, and murag same speed na pud ka atong last time nga atong last walk na to. Happy ta ta mo abot dito sa ato ang target nga target spot katong boundary sa Kasaog Puno, katong nay Arco, no. Nice ang sunset dito, pero di ka puta kaya magdugay dito kay pagbalik na to mugahin po tag 1 hour kapin. So magabihan ta ba niya ang kanya mong nga dalan kay medyo ngit-ngit ni dire, and bisan gani ha mga 4 pa kapin daghang mga ero, no, sa kalsada ba niya og magabi kay kanay mga ero mga isog ra ba. So mo na atong concern niya ang magabihan na ta pag uli. May abot na po ta guys dito sa ato ang target spot. Dili pa gyud sunset totally, taas-taas pang adlaw, pero as mentioned dira kahit na padugay diri kay tanawa, nagana ang mga iro. Isog ra ba kaayo ni ug magabi, delikado ta na yung ug magabihan ta. So igo ata mula pa sa tong Arco o gamay, ayon mo balik ra ta. Dagang gatambay diri og mahapon guys. Kay nice gani siya tambayan actually good. So medyo taas-taas pang adlaw. Kung mag-sunset na gyud, nice gani siya diri. So naigabaligid balot dito, no, namaligya di sila balot. Namaligya dito sila balot guys. Pero wa man ko kakaog balot, so wala ra sa ko palit. Wala pa sila ng Arco.
So same ra gyapon last time guys, mula pa sa ta ni Arco no. Paingon na ni siya diri og punong kaniya ni dapita. Kani boundary naman ni sa Kang Asa. Okay. Na nakabutang diri. Thank you for visiting. Mao na ni sa Kang Asa. So nice sunset view here. Another 1 hour na pud kapin pabalik, makaabot kita anik 12 kilometers. It's 6:07 PM guys. Medyo git-git na git siya, pero makita pa man ang dalan. Safe pa man eh. Ang problema rani kung dakang iro, pero kita ta mo dalagan kay para di talagton. Along the way na yung mga taga-Kampalanasog ka na mga nakaila po nato ba nga nakalabay nato, and they offer nga musakay ko nila, pero ingon ko kiwason na lang nako kay hapit naman po ni actually no. Medyo ngit nga lang, pero ingon ko makaya raman kay palusok na pod. So mo to, if musakay mong utag motor sayang atong effort. Kaning sa likod ay sa akong bag guys no, dili ni siya price tag kay mura mag price tag sa video. Gikan ni siya sa Gemini Iloilo para ni sa amo ang Mount Rainier climb ba. Mura na siya og remembrance nila pod ba no. Nang pwedeng pumutang sa bag no. Wala pa naman guys ba ng iro. Pag magabi na dagang hapit naman po tayo maabot guys kay hapit na tayo paliko sa Balete. Balete fish pa guys. So